Minura ni Public Works Secretary Vince Dizon ang isang district engineer ng Davao Occidental dahil sa nabistong Ghost Flood Control Project. Sinimulan ng kasi yan noong nakaraang buwan kahit 2022 pa raw ito dapat natapos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi kompleto? Mura at sermon ang inabot ng District Engineer ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Isang delayed flood control project na naman kasi ang nadiskubre ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Yan ang itinayo sa Kulaman Bridge. 2022 pa dapat ito natapos. Ang masaklap, nitong nakaraang buwan lang ito sinimulan. Ang isa pang kinainis ni Dizon, pinalabas pa na tapos na raw ang proyekto. According to the documents we got from the Davao Occidental District Engineering Office and also confirmed by RD Judy, who is here, this project was completed noong 2022. Nabayaran na ng buo ang proyekto sa halagang 96.5 million pesos. Ang kontraktor ng proyekto, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng kontrobersyal na mga diskaya. Galit na galit ako kanina eh. Sino ba naman ang hindi magagalit? 100 million pesos. Sino man ang pumirma dun sa mga papeles na yon na nag-authorize ng payment? Kulong lahat yun. Kinumpirma naman ng mga residente sa lugar na kakasimula nga lang ng nasabing proyekto. Dahil dyan, maglalabas naman ng show cause at suspension order si Dizon sa buong engineering office ng Davao Occidental. Nagbabala din siya sa lahat ng kawani ng ahensya. I'm telling all the people in DPWH now, in all districts, kung merong ganito sa inyo, huwag nyo nang hintayin, pumunta pa ako dyan. Magkusa na kayo. Pinaiimbestigahan din ng ICI ang Commission on Audit dahil sa delayed project. Pinapasuspindi na rin ang proyekto habang gumugulong ang imbestigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bill Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.